Dalawang speaker ang ating isa soundcheck. Ikukumpara kung alin ang mas malakas magbigay ng bass sa dalawang speaker na D15. Isang JH157 700 watts maximum at isang ito KTM 15 inch na professional PA speaker din. Pareho silang PA pero mid bass tong KTM na 15. Ito namang JH 157 jackhammer ay 700 watts maximum ay sa kanyang spec. Tinignan natin ang kanyang voice coil ay 64 mm at ito namang KTM ang kanyang voice coil ay bali 3 inches ang kanyang diameter. Itong JH57 ay umaabot lang ng bali 2.5 inches. Yan, kumpara natin dito sa KTM na 3 inches. Pero ang watts nitong KTM ay 600 watts lang. Ang kanyang voice coil ay mas malaki, umaabot ng 3 inches. At itong naman jackhammer ay 2.5 lang o 64 mm ang kanyang diameter ng kanyang voice coil ay 2.5 o 64 mm. Ngayon, ating alamin kung alin sa kanila mas malakas magbigay ng bass o mas maganda tumunog. Para sa mga nagnanais na bumili ng ganitong mga klase ng mga speaker, malaman natin kung alin ang maganda, pwede pang mid at alin ang pwedeng pang bass sa dalawang D15 na speaker o parehong PA o parang instrumental. Isang mid bass nga lang itong isa at isang professional PA instrumental. Ating alamin. O ngayon patugtugin natin itong ating KTM na D15 kung paano siya tumunog. Ating parinig kung ano ang kanyang pagkakaiba dito sa ating JH157 na jackhammer na 700 watts at ito namang KTM ay 600 watts lamang. Ayun, atin ang isinet sa ating video na iisa siyang timpla, isa siyang volume. Ayun, testing natin itong sa ating KTM. Ngayon, ito namang ating JH157 na 700 watts. Mas malakas magbigay ng bass tong ating KTM na D15. Hindi lang siya masyadong mabokal, hindi siya gaanong malakas ang mid na tulad nitong jackhammer na JH157 ay talagang buhay na buhay ang kanyang bass at meron siyang medyo tweeter o high mid na lumalabas. Pero sa bugso ng kanyang impact ay talagang mas mabulto itong si KTM keso rito kay JH157 na talagang maganda pang mid para sa ating mga mini sound system. Talagang buhay na buhay ang kanyang vocal. Hindi tulad nitong KTM na medyo mas mababa
ang kanyang mahina ang kanyang vocal. Mas matigas o mas mabigat ang bagsak ng kanyang bass ang KTM na 15 o 600 watts. Yan ang pagkakaiba ng ating dalawang JH157 at ng KTM 15. Halos sa price ay parehas lang siya. Medyo tumaas lang ito ng konti. Halos maabot ng 4K o humigit. Ito naman ay maabot ng kulang 4K. Itong ating JH157. Yan nga lang ang ating pinagtataka. 2.5 lang ang kanyang voice coil o 64mm. Ay 700 watts ang kanyang maximum. 400 to 700 watts ang kanyang maximum na kayang niyang i-drive. Ang KTM ay 600 watts lang. Ang kanyang voice coil ay 3 inches ang kanyang voice coil. Yan, sa mga nagbabalak na bumili o gumamit ng ganitong klase ng mga speaker na 15 o parehong diecast frame siya. Ngayon, narinig nyo kung sino ang mas maganda o mas malakas, pwedeng panggamit sa bass at pwedeng panggamit sa mid. Yan, sa mga naghahangad na bumili, magkabit. Yan, ay parinig ko kung paano tumunog ang JS157 at ang KTM na 15 inch 600 watts. Kaya sa mga napadaan sa aking munting channel, huwag naman kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell nang muli kayong ma-update sa akin pang mga i-upload na mga video.